Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Sa barangay tayo, oh. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Sa barangay tayo, oh. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Isang magandang araw po sa inyo mga kabarangay. Nandito po kami sa Barangay Bagtas, Municipality of Tanza, Cavite para sa isa na namang araw ng makabuluhang talakayan para sa ikagaganda ng serbisyong barangay. Ako po ang inyong lingkod, SK Mai Salazar, kasama si Kagawad Marie Formentera Ferrer. Isang mapagpalang araw po sa inyo mga kabarangay. Ako po ang inyong lingkod, Kags Marie Formentera Ferrer, na magbibigay ng serbisyong higit pa sa inaasahan ninyo. Kasama ang ating pambansang kagawad, Butch Serrano. Maraming salamat, Kagawad Marie, SK Mai. Isang karangalan po ang makasama kayo, 42,047 barangays sa buong Pilipinas. Nandito po tayo sa Barangay Bagtas, Tanza, Cavite para kausapin ang kanilang punong barangay. Dito lang yan, sa Barangay Tayo. Ayan mga kags, last week lang po nanggaling po tayo sa Calatagan, Batangas, sa Barangay Tanagan. Ngayon naman po nakakatuwa po at may nag-invite na naman po sa atin dito naman po sa Barangay Bagtas, Tanza, Cavite. Oo nga, SK, alam mo ang nakakatuwa doon dahil nagsimula na tayo sa mga out of town na visits natin, ano? Natutuwa yung mga tao dahil nga marami silang natutunan. Especially tayo, na nandun tayo sa Calatagan, Batangas, nakilala natin yung mga makikisig na mga Batanggenyo. Pero siyempre, hindi pa uhuli ang mga Caviteño, hindi ba? Di ba? Palakpak naman dyan, mga Caviteño. Ayun, isa lang. Kag, ano naman sabi mo? Masasabi ko naman sobrang nag-enjoy ako, Kags. Yung experience kasi natin is bago. Yes. Kumbaga, kung tayo sa studio, usually napag-uusapan natin yung mga sharing natin sa experience, sa knowledge natin about barangays. Nung nagpunta tayo ng Calatagan, naiba yung setup sa akin. Kasi kumbaga, yung sa atin sharing of experience and knowledge, pagdating dun sa action, iba pala talaga. Talaga, iba sa aktual, especially sa barangay. Yun nga, yung magkakaroon tayo ng series para malaman na ng ating mga audience, nagpe-prepare kami. Iba yung mga expectations sa reality. Akala mo minsan, alam mo na, pero iba pala. Ganun din tayo ngayong araw. Pero ngayong araw, iba rin sapagkat sineselebrate ng Barangay Bagtas ang kanilang Biko Festival. Sarap. Kap, thank you ha. Ang sarap ng mga kanilang mga kakanin, mga sayang hindi namin kayo napaunlakan pero makikita niyo mamaya at maganda yung kanilang na-prepare para sa show po natin. So, pag-umpisa na po tayo dito sa ating interview. Ang ating pong panauhing pandangal ay isa pong engineer. Yan po ang kanyang profession sa pribadong sektor. Siya po ay naging 3-term bokal, board member po ng Occidental Mindoro. Siya po ay first-term kapitan ng Barangay Bagtas at mamaya malalaman ninyo kung bakit kami naandine sapagkat makikita ninyo ang isang first-termer kung paano magtrabaho dahil napakarami po niyang nagawa. Welcome sa Barangay Tayo, Kapitan Boyet Minto. Morning sir, thank you very much po. Maraming salamat. At least nandito po kayo na habang nagse-celebrate po kami ng fiesta at naririnig ko din po ang inyong show at parati kong tinitingnan dahil marami po kayong matutunan lalo-lalo na sa katarungan pang barangay. Maraming salamat. Speaking of katarungan pang barangay, mamaya ho, makinig ho kayo ha kung sino ho yung kanyang mga lupon. Dahil very, very interesting po ang mga nilagay niyang, let's say,
number one qualification ng kanyang mga Opo. later po i-share po. Nakaka-inspire po at saka nakaka-inspire yung kung saan nagsimula ang Barangay Bagtas at ngayon nga in just a few years time makikita nyo napaka-progresibo. SK Mike, sayang hindi natin na-meet yung mga SKs kanina. Oo nga po, hindi po natin sila naabutan dahil nga po kanya-kanya po sila ng delegation ngayong araw dahil po sa piyesta. Pero bago po ang lahat mga kagawad, punta po muna tayo ngayon kay Kap. Yes, sir. Opo, Kap, kwentuhan nyo naman po kami kung ano po yung history po ninyo bago po kayo naging kapitan. Kanina po nabanggit po ni Kags Butch na kayo po ay isang engineer at nakakatulong po yun ngayon sa inyong serbisyo bilang punong barangay. Una sa lahat, magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat sir, ma'am, na naparito po kayo sa aming barangay. Ako po si Engineer Boyet Minto, dati pong Provincial Board Member ng Occidental Mindoro ng 2021 to 2010. Tapos ngayon ho ay nagsisilbi bilang isang barangay chairman noong 2018 at na-timing naman pumasok ng pandemic time ho. Kaya tumaas po ang term. So, second term ko na po as barangay chairman po dito po sa Barangay Bagtas. Actually, Kags, coming from Kapitan Boyet, is ito yung sinasabi natin nung mga previous episodes natin, lalo na nung nag-uusap pa tayo regarding barangay elections. Kasi malaking hamon mga kabarangay yung ikaw ang nag-serve, ikaw ang namumuno during pandemic times. And it proves lang talaga na may nagawa at may gagawin pa talaga si Kap Boyet dito sa kanyang barangay dahil ang hirap manalo pagdating ng galing ka sa pandemic time. Kasi yan yung pagsubok talaga po na tinatawag natin. Especially kayo po first term and luckily and unfortunately is kayo naman po ngayon ay nagsiserve ng inyong ikalawang termino na napakalaki po ng ibig sabihin nun. Gusto po ng mga kabarangay ninyo ang inyong serbisyong ginagawa. Kap, matanong ko lang, ano-ano ho ba yung napagdaanan niyo ng pandemya, yung bagong upo ninyo dito sa pagkapunong barangay ng Barangay Bagtas? First ho ay nangako po ako sa mga taga-barangay na aayusin ko po yung tubig namin dahil pandemic time wala po kaming tubig. Tapos mahirap po, makikita mo po sila nag-iigib sa gabi dahil walang social distancing kaya inayos ko na po na nagkaroon po kami ng arrangement sa PhilInvest na transfer na po nila yung water system sa barangay kaya nagkaroon na po ng tubig during pandemic time. Pangalawa ko, nag-request din po ako kasi meron po kaming 1,000 square meters pabilog. Nag-request po ako sa provincial governor na at saka sa congressman na magbigyan po kami ng dome. Tinanong nila po sa akin bakit dome ang gusto ko. Para po meron kaming evacuation center at magagamit din po ng facilities po. Kaya po nandyan na po yung mga projects. Tuloy-tuloy din po aming gawa ng project. Mamaya mga Hagawad SK, makikita natin yung dome na very proud ang mga taga-barangay Bagtas dahil napakaganda nga naman at malaking tulong nung pandemya. Alam niyo, narinig ko nga noon ang history nitong Barangay Bagtas. Dati palayan lang to eh. Opo, Pero rice ngayon, fields. ang dami ng mga tao and kayo ang pinakamalaking barangay sa municipality ng Tansa. Pinakamalaki po kami. Kaya ang aming mga nakatira dito, international din po, na iba-ibang mga lingwahe. So, hirap-hirap din po ma-meet po natin sila lahat. So, binigyan ko lang ng time na magsama-sama po kami. Kaya ang motive po namin sa Bagtas is Bagtas magkaisa ko. Wow. Kaya BM po kami, hindi po Boyet Minto, yung Bagtas magkaisa ko. Kaya sama-sama po kami, tulong-tulong po kami. Kung wala sila, wala po ang barangay. Usong-uso talaga yung BM, no? Sa mga panahon na Opo. BBM. May tatanong ka tungkol sa kanilang Biko Festival, di ba? Yes po.
anong history ng Bicol Festival? Opo, kanina po, Kap, nung pinagkukwentuhan po natin, yung tungkol po sa piyesta po ninyo, nabanggit nyo nga po na dati pong rice fields itong barangay po ninyo, at kaya po kayo nagse-celebrate ngayon ng Bicol Festival. Kwentuhan nyo naman po ang ating mga kabarangay tungkol po dyan. Before po kasi, ang mga ito po ay mga farmlands, puro palay, tapos malakit ang tinatanim. Tapos ang Caviteño ay mahihilig po ng biko, mga matatamis po. So, ang ginawa ko, ngayon po, wala na pong nakikita, kundi mga building na po, subdivision. Sabi ko, ibalik na lang po natin yung dati. Opo. Bawat phases po ay gumawa po ng kanya-kanyang sariling biko. Kaya ang haba-haba po yung aming Bicol Festival. Nandiyan po, libre po silang kumain, magtigim. Pero once kakain kasi isa, hindi ka makaabot sa dulo. Opo. Iba-ibang klaseng Bicol. Bahala na po sila kung ano. Kaya sana next year, nandiyan kayo, andyan na po lahat. Mas marami pa pong mag-join. Pero napakasarap naman po talaga ng pagkabusog, ng iba't ibang klaseng biko. Pero nakakatuwa rin po mga kagawad kung napansin nyo po kanina sa labas po ng office ni Kap. Meron pong mga bigas na pinamimigay din po Yes. sa mga residents ng barangay At saka, Bagtas. tuloy-tuloy pamimigay din namin. Tapos yung may mga malakit po kami, binibigay po namin sa mga bawat phases para mag-join po sila sa amin. Talagang mahirap po magkapitan, ano? Alam nyo, yun nga kanina ko pang gustong itanong, Kags Mali, pasensya na, naunahan kita ha. Sige Kasi na. dating legislator si Cap Boyet Mintu, meaning miyembro po siya ng sangguniang Panlalawigan. Panlalawigan, so Bukal. Nagkikwentuhan nga tayo Ano Kap ang malaking difference ng member ka ng council sa pagiging ikaw na mismo ang kapitan? Kasi akala nila ganun kadali ang transition Pero napakahirap po niya, magkaibang trabaho po yan. Kasi yung bukal po ako, legislative side lang po yan. So parang ikaw lang po gumagawa kayo ng batas, ina-approve, pinapadala po kayo ng ordinansya galing munisipyo, dinadala sa council para maayos. Pero yung 3 terms ko po, banjing-banjing ako, parang enjoy na enjoy ka as bukal. Pagpasok po as kapitan, ang hirap po, puputi po ating buhok. Una ho, ikaw na ang executive, ikaw pa ang legislative, At ikaw pa ang ikaw pa ang judiciary. judge. Judiciary. So, kaya, ang nandito naman po, true po sa aming in-arrange na magtulong-tulong po para maging maayos po ang takbo. Okay, so ako naman ang sunod na magtatanong, Kags Butch. Kasi kanina napahapyawan mo na yung pagdating sa katarungang pambarangay. Medyo interesting kasi yung qualification ng ating punong barangay pagdating sa kanyang mga lupon. Kap, pwede niyo po ba i-share sa amin yung qualifications po natin dito sa Barangay Bagtas pagdating po sa mga lupon tagapamayapa natin? Dahil po, pagdating po ng lupon, wala naman po tayong gagawin kundi i-counseling, aayusin ho. Yun po ang aking simula-simula pag-upo ako, tinitingnan ko anong dapat gawin. Kaya ang aking mga lupon ay puro pastors ho. Bakit nyo ko napiling, nandun yung counseling, nandun yung religious teachings, di ba? Pero, I'm sure marami rin nag-apply. Siyempre, nasa politika tayo at maraming gustong magsilbi na lupon. Bakit? Una-una, ilan ho lupon nyo at saka bakit, ayun ho, number 1 qualifications ninyo? Ano ho nakita nyo sa mga pastor nakakaiba sa ordinaryong mga nagsisilbing lupon? Dahil po, ang nakita ko po kasi ay ang qualification paano po natin i-counseling. Una po, tinitingnan ko. At pangalawa, kung kukuha ka ng lupon ng kahit nasaan po, kung kukunin mo siya, na-qualified siya, baka ang sasabihin nila bias. So, kumuha na lang po tayo ng mga pastors na para neutral po, para ayusin po lahat ng kailangan. Kasi wala pong gagawin kung ang barangay kundi ayusin po. Ako, Kags, ang nakikita ko kasi, bakit mga pastor? Siguro from my own opinion, Kap, kung tama man ako o mali, siguro po dahil yung salitang respeto ng ating mga kabarangay. Di ba nakakahiya naman, imbis na maging applicable settlement, mahihiya siguro yung ating mga kabarangay dito na magsigawan kayo. Instead, pag-start pa lang ng kanilang Prayer agad. tama po ba yun? Kasi syempre, di ba? Pero ma'am, okay yun. Tama po yung sinabi mo. Pero narinig ko din sa mga pastors yun na
may na-encounter na minura din po sila. Oh my God. Yun po ang sinabi na siya, namura din daw sila. Namura. Tapos, pumunta siya sa akin, nagkwentuhan na kami, gano'n, ikaw, pasensyahan mo na, tatlo. Kung ano. At siguro kasi, Kads, mas mahaba di hamak ang pasensya Opo, ng mga totoo po. pastor. Ng mga pastor. Kaya At saka, talagang nakakatuwa tong pagbaba natin sa mga barangays, Kads. Yes. Kasi marami rin po kaming natututunan coming from you din po at sa iba't iba pang mga susunod nating pupuntahan, for Ay, sure. Yes, yes. Tsaka, alam mo, hindi basta-basta ang mga lupon, makikita natin. Hindi basta-basta ang trabaho ng kahit sino mang nagtatrabaho na empleyado sa barangay. Kamusta po ang council ninyo? Kamusta naman po ang ating mga hagawad? Okay naman po, kanya-kanyang departamento nag-achieve. Tapos meron lang ibang mga sectors kasi hindi lang barangay namin, at least alam natin buong mundo ang may problema is yung tungkol sa basura. Alam nyo, yan talaga ang pinagdadaanan ng barangay. Hindi lang sa probinsya, pati sa NCR. Kasi naniniwala kami, kaya nga ho natatag yung show na yun na mayaman ka man o mahirap, ang una mong pupuntahan pag nagka-problema ka Barangay. is Ay, your barangay. barangay. Kaya talagang bilib na bilib kami sa mga tumatakbo. Hindi lang yung mga nanalo, yung i-offer nila yung sarili nila para sa bayan. Kasi ang mahirap makisama, makitungo sa iba't ibang klase ng tao. Di ba, Kap? Opo. Kami nga po dito, ginawa ko po may direct line kami sa PNP. Sama na kami na lahat ng activities ko para makita ng tao. Linalapit ko po sila sa PNP. Kaya kasama namin ang PNP ever since na paglakad. May sarili kaming PNP office, may sarili naman kaming fire station office. May kompleto na po kami dito sa aming barangay, sir. At mamaya makikita namin. Ito po Opo. makita po, sir. Mhm. At saka yung aking pinagmamalaki lang sir, through sa aking time na at least na-achieve, nanghingi po kami ng donation. Ang Barangay Bagtas may sariling x-ray machine, may sariling laboratories po kami, at saka mayroon po kaming line-in Barangay Bagtas Clinic po yan. Opo. Okay, Kap, alam mo, meron lang akong sasabihin yan. Kasi nakakatuwa ko yung sinabi ninyo, no? At Kagawad Malin, sinabi ni Kagawad Malin noon, hindi sukatan ang laki o liit ng budget para ikaw ay makapagtrabaho dahil maraming paraan. Opo. Oo, yun ang yung ginawa ninyo. Naghanap kayo ng iba pang mga paraan. Hindi kayo nalilimita sa inyong budget. Ang ginawa ko po, wala namang capital ho, kundi papel. Pirmahan mo lang at ipadala. So yun ang ginawa ko. Send po kami namin nagsulat nagre-request, gusto pupunta dito, pakita namin kung ano aming gusto. At least yung lahat ng request namin achieve naman po. May bumabalik. Ayan. Mamaya papasalamatan natin lahat ng mga nagbigay tulong sa Barangay Bagtas. Iyan po, maraming salamat po, Kags at Kap. Mga kabarangay, wag po kayong aalis dahil po sa ating susunod na segment, tuloy-tuloy lang po ang ating kwentuhan kasama si Punong Barangay Boyet Mintu. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Sa Barangay Tayo. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa